Ako si Clara Aquino, 28 anyos at 1 linggo lang ang nakalipas, nagtapos ako ng MBA mula sa Ateneo de Manila, isang tagumpay na walang sino mang naisip sa pamilya ko na makakamit ko. Maaaring akalain mong naging paborito na ako ng pamilya dahil dito. Gayunpaman, sa loob ng pamilyang Aquino, ako ang laging nawawala ng tahimik sa likuran. Ang kapatid kong si Ashley, na naghahangad na maging doktor, ang laging ipinagmamalaki ng mga magulang namin, habang ako'y isa lang na praktikal na humahawak sa mga bayarin at responsibilidad na walang napapansin. Sa loob ng maraming taon, kinumbinsi ko ang sarili ko na kapag mas nagsikap pa ako, makikilala na nila ako. Pero sa kaibuturan ko, alam kong mananatili akong tagalabas sa sarili kong pamilya. Ang hindi ko inasahan ay ang gabing inilaan para parangalan ang aking tagumpay ay siya mismong sisira sa marupok na ilusyon ng aming pagiging malapit ng bigkasin ng mga magulang ko, ang mga salitang napakasakit na tuluyang magpapahiwalay sa amin ng tuluyan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang anak na hindi nila tunay na tinanggap ay malapit ng mawala ng tuluyan. Narinig mo na ba ang isang bagay na napakawalang puso na hiniling mong mabura ito sa iyong memorya? Lalo na sa araw na dapat magpataas sa'yo. Kung naantig ang aking kwento sa'yo, baka makatulong ang pagbabahagi nito para matuklasan muli ng iba ang sariling halaga. Nagtipon kami sa Antonios, isa sa pinakamaganda at eleganteng restaurant sa Makati. May puting-puting tablecloth, gintong chandelier at mahinang bulungan ng yaman sa paligid. Ako mismo ang nag-book ng private room, nagbayad ng bawat pagkain, bawat bote, bawat detalye. Hindi ito para magpakitang gilas. Matapos ang mga taon ng sideline jobs, student loans, at walang sawang pagsisikap, gusto ko lang ng isang gabi para ipagdiwang ang isang bagay na tunay kong pinaghirapan. Binati ko ang bawat bisita ng magalang ng ngiti na hindi kailanman umabot sa aking mga mata. Mga propesor, kasamahan, ang aking supervisor mula sa consulting firm kung saan bagong nakuha ko ang full-time position at mga kaklase na mukhang tunay na ipinagmamalaki na naroroon sila. Dumating ang mga magulang ko, sina Susan at Roberto Aquino, naka-estilo gaya ng dati, perpektong bihis at komportable na para bang sila ang ipinagdiriwang, hindi ako. Walang dala silang bulaklak kahit simpleng card. Wala rin si Ashley. Sabi may shift sa ospital, pero pinaghihinalaan kong ayaw lang niyang dumalo sa event na hindi tungkol sa kanya. Ginawa ko ang mga introduction, pinapanood, habang nagpapalitan ng kamayan at magalang ng ngiti ang mga magulang ko. Dumaloy ang mga papuri, ang uri na lihim kong hinintay na marinig nila isang araw. Ngumiti ang isa sa aking mga propesor at sinabi, "Siguradong sobrang ipinagmamalaki ninyo si Clara." Ang MBA mula sa Ateneo ay hindi madaling tagumpay. Nagbigay ng maliit na mahinang tawa ang nanay ko at sumagot, "Ipinagmamalaki namin ang parehong anak namin, pero si Ashley, ang bunso namin, nasa med school na siya ngayon. Nagho-hold ng mahabang oras sa ER, nagliligtas ng buhay." Iyan ang talagang mahalaga, sumunod ang katahimikan. Halos marinig mo ang paghinto ng kubyerto sa hangin. Nanatili ang aking ngiti, matigas at pinapraktis, na para bang nakadikit lang doon para makaligtas sa sandali. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang aking manager para mag-toast. Nagsalita siya tungkol sa aking determinasyon, kung paano ko ginabayanan ang aming intern team at pinanatili ang lahat nang lumapit ang deadline. Si Clara ay isa sa pinaka-capable na young consultant na nakatrabaho ko, sabi niya nang may pagmamalaki. Malaki ang hinintay para sa kanya. Ang palakpakan na sumunod ay mainit at tunay. Lumingon ako sa mga magulang ko, umaasang makakita kahit isang kidlat ng pagmamalaki sa kanilang mga mata. Nagbigay ng mahinang tawa ang tatay ko. Matalino siya, oo, pero si Ashley, nagliligtas siya ng buhay araw-araw. Iyan ang uri ng pagmamalaki na talagang mahalaga. Ang mga salita ay tumama na parang script na pinraktis nila, na para bang ang buong buhay ko ay umiiral lang para maging daan sa malaking performance ni Ashley. Ang bayani, ang tagapagligtas, ang mahalaga. Sa paligid namin, nanigas ang mesa, nagkatinginan ng hindi komportable ang mga mata. Isa sa aking coworker, pinagpala siya, sinubukang ayusin ang tensyon. Lumapit siya sa nanay ko at mahinang sinabi,
Gayunpaman, dapat kayo ay sobrang ipinagmamalaki kay Clara. Kamangha-mangha ang ginawa niya. Ang ngiti ng nanay ko ay malamig, halos hindi pinapansin. Siguro naman okay lang, sabi niya. Sumali ulit ang tatay ko, itinuturo muli ang usapan patungong sa walang katapusang night shift ni Ashley, rotations, at lahat ng pasyenteng tinulungan niya. Kung ikukumpara sa doktor, dagdag niya ng may casual na kibit-balikat. Ang MBA ay hindi talaga katumbas. Iyon ang breaking point. Itinulak ko ang upuan ko. Ang tunog ay tumagos sa katahimikan na parang talim. Namatay ang bawat usapan. Lumabas ang aking boses na matatag, mas malakas kaysa inaasahan ko. Alam ba ninyo kung ano ang kinailangan ko para makarating dito? Ilang gabi akong hindi nakatulog. Ilang oras akong nagtrabaho habang nag-aaral para hindi kayo magastos kahit 50 sentimos? Naningkit ang labi ng nanay ko, isang pader ng tahimik na hindi pag-apruba. Tiningnan ako ng tatay ko na para bang gumagawa ako ng iskandalo. Binayaran ko ang tuition ni Ashley. Nagpadala ako ng pera nang mawalan ng kuryente. Nagtiis ako para mabuhay ang pamilyang ito. At gayunpaman, itinuturing pa rin akong isa lang na nakaupo sa likod ng desk. Naging siksik ang hangin, huminto ang bawat hininga sa kwarto. Sa oras na iyon, hindi na ako nakikipag-usap sa mga bisita, kundi sa 2 taong hindi talaga nakakita sa akin. Kung wala akong kwenta gaya ng akala ninyo, sino sa tingin ninyo ang nagligtas sa pamilyang ito mula sa pagbagsak sa loob ng maraming taon? Tumayo ang tatay ko, namumula ang mukha sa galit. Hindi niya itinaas ang boses, hindi niya kailangan. Matalim ang kanyang sagot para sumugat. Sana'y hindi ka na namin naging anak. Sama-sama ang paghinga ng lahat, ang tunog ng kutsara na tumama sa plato. Sa isang tibok ng puso, lumabo ang paningin ko. Hindi dahil sa luha, kundi sa biglaang masakit na linaw. Tumingin ako sa paligid ng mesa, nakikita ang bawat nagulat na ekspresyon, bawat taong nagbigay halaga sa akin dahil sa aking nagawa, at pagkatapos ay bumalik sa 2 taong tinanggal ako sa isang saglit. Nang sa wakas ay nagsalita ako, kalmado at halos matatag ang tono ko. Kung iyan talaga ang hinintay ninyo, baka oras na para mamuhay ako na para bang hindi na ako kabilang sa inyo kahit kailan. At umalis ako. Kung hindi talaga ako ninais, baka oras na para mamuhay na parang hindi ako kailanman kabilang sa kanila. Wala akong isang patak na luha ng gabing iyon. Hindi nang lumabas ako sa restaurant, hindi nang tumunog ang takong ko sa basang pavement ng Makati sa ilalim ng mahinang ulan na parang pamilyar. Kahit nang makauwi ako, naghubad ng sapatos at umupo sa tahimik na kadiliman ng apartment ko. Pero kinabukasan, nang buksan ko ang phone ko at makita ang 11 missed calls mula sa mga magulang ko at isang mensahe na nagsasabing, "Pinahiya mo kami. Sana'y ipinagmamalaki mo ang sarili mo." Doon na nabitawan ang isang bagay sa loob ko. Hindi kalungkutan ang tumama sa akin. Pagod na pagod. Dahil hindi ito isang hiwalay na sandali. Ito iisa lang sa pinakabagong eksena sa pattern ng buong buhay na sa wakas ay tumigil na akong magkunwaring normal. Hindi na ako nagulat. Tapos na ako. Sa buong pagkabata ko, ako ang tahimik na batang nawawala sa background habang nagniningning si Ashley sa bawat spotlight. 2 taon lang ang agwat namin. Gayunpaman, madalas itong parang mga dekada ng distansya sa paraan ng pagmamahal sa amin. May piano recital si Ashley, ribbons para sa participation, birthday parties na may matataas na cake at gintong lobo na may nakasulat na pangalan niya. Isang beses, may cake akong nakatanggap na nakasulat, "Happy Birthday, Ashley at Clara." Nakasulat ng pahilis sa sulok, isang biro na naging paborito ng pamilya. Tumawa sila, hindi ako, pero ngumiti ako gaya ng lagi. Maagang natutunan kong mahalaga lang ang tagumpay kung tumugma ito sa gusto nila. Nang dala ko ang first place certificate mula sa regional math competition, kumikislap sa pride, akala ko'y may kabuluhan na ito. Hindi man lang tumingin ang nanay mula sa laundry basket. "Ayos lang yan," sabi niya ng casual. Pero ang volunteering ni Ashley sa ospital, ang real impact ang kanilang mantra. Umugong ito sa bawat usapan, bawat paghahambing. Wala palang talagang mahalaga, maliban kung may stethoscope. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Patuloy akong nagsikap, naniniwalang kapag sapat na ang naabot ko, isang araw
Sasabihin na nila ang hinintay ko sa buong buhay ko. Ipinagmamalaki ka namin, Clara. Kaya nagtiis ako sa kolehiyo, naghahawak ng 3 trabaho ng sabay. Binuksan ko ang coffee shop ng madaling araw, naglinis ng opisina pagkatapos ng evening classes, at ginugol ang weekends sa pagtuturo sa mga bata sa barangay. Nawawala ang bawat sweldo patungong sa household bills, patungong sa walang katapusang gastusin ni Ashley sa med school. Walang nagtatanong kung paano ko kinakaya. Tinanggap lang nila ang tulong na parang utang na loob. Tinutukso ako ni Miguel na ako lang ang taong makakapagbalanse ng family budget ng mas mabilis kaysa makilala ang sariling halaga. Sinabi niya ito nang may ngiti, pero may lambing sa mata niya pagkatapos. Si Miguel. Si Miguel ang pinakamalapit kong kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang tanging taong laging nakakakita lampas sa maskara ko. Hindi katulad ang kwento niya sa akin, pero pareho ang himig. Ang tatay niya, dating military, humihingi ng pagsunod ng may bakal na kamay. Nang piliin ni Miguel ang sining kaysa engineering, itinakwil siya. Pero hindi tulad ko, hindi gumugol si Miguel ng taon sa pagmamakaawa ng approval. Hindi mo mabubuhay ang patay na ugat, Clara, sabi niya minsan. Hindi kasalanan mo kung walang tumubo. Noon, itinakwil ko ito, akala ko'y mapait lang siya. Naniniwala pa rin ako na ang katapatan ay nangangahulugang magbigay hanggang wala nang matira. Pero nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagsimulang magkaroon ng saysay ang mga salita niya. Pagkatapos ng sakunaing hapunan, tumawag si Miguel. Hindi ko kayang sagutin, pero paulit-ulit kong pinapakinggan ang voicemail niya. Clara, ipinagmamalaki kita, hindi lang sa pagsasalita, kundi sa pag-alis mo sa wakas. Tumawag ka kapag handa ka ng huminga ulit. Hindi pa ako handa. Hindi pa lubos. Pero may nagsimulang magbago sa loob ko. Sa loob ng maraming taon, kumakapit ako sa marupok na pag-asa na kapag nanahimik ako at mas nagsikap, liliko na sila sa akin at makikita ako. Ang pag-asang iyon ang aking lifeline. Pero ngayon, nagsisimula akong mapagtanto na baka ang tunay na kalayaan ay dumarating lang kapag tumigil ka ng magmakaawa ng pag-ibig mula sa mga taong hindi kailanman magbibigay nito. Nang umalis ako sa dating apartment, hindi ako nagdala ng marami. Mga basic lang. Laptop, ilang lumang damit, mga libro na hindi ko kayang iwan at isang framed photo mula sa kolehiyo ako at si Miguel sa campus lawn, hawak ang kape na kangiti na parang mga tanga sa mundo na dati malawak pa. Iyon bago magulo ang lahat, bago ko malimutan kung paano ngumiti gaya sa larawang iyon. Nakahanap ako ng maliit na one-bedroom sa Quezon City. Simple pero cozy, may hardwood floors, puting pader, at malapad na bintana na tanaw ang tahimik na kalye na may lilim ng nara trees. Hindi ito marangya, pero akin ito. Binayaran ng sarili kong kinita. Pinili, inayos, at tinitirhan ng buo ng akin. Walang Ashley, walang Susan, walang Roberto, si Clara lang. Sa unang gabi, halos hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa mattress na direktang sa sahig, nakatitig sa kisame, napapaligiran ng katahimikan. Sa una, parang walang laman ang katahimikan, pero habang pinakikinggan ko, naintindihan kong hindi ito kawalan. Kapayapaan ito, isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Kinabukasan, binuksan ko ang laptop at tiningnan ang bank account ko. 3 automatic transfers ang nakahanda. Isa sa utility bills ng mga magulang, isa sa tuition ni Ashley, at isa pa sa family mortgage. Kinansela ko ang bawat isa. Nanginginig ng bahagya ang daliri ko nang i-confirm, pero kakaibang gaan ang nanatili sa dibdib ko. Walang paliwanag, walang paumanhin, tapos na. Sa mga sumunod na linggo, sinimulang buuin ang buhay na sa wakas ay akin lang. Sa consulting firm, umunlad ang trabaho. Binigyan ako ng manager ng major assignment, restructuring project para sa isang Fortune 500 tech company. Inilagay ko ang sarili ko rito. Nag-overtime, nagro-run ng meetings, nagsosolve ng problema ng instinctive. Sa unang pagkakataon, hindi ako humahabol ng papuri kanino man. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. At nagsimulang mapansin ng mga tao. Mas maraming imbitasyon sa meetings, mas maraming hinintay na input. Naririnig na ang aking mga ideya. Nagsimulang umikot ang pangalan ko.
Hindi bilang kapatid ni Ashley o maaasahang anak, kundi bilang Clara Aquino, ang rising talent. Naging santuwaryo ang mga gabi. Uuwi ako sa mapayapang maliit na apartment kung saan idinagdag ko ang mga piraso na parang bahagi ng sarili ko. Malambot na gray couch, lamp na hugis sanga ng puno, matangkad na bookshelf para sa wakas ay ma-unbox ang mga paperback ko. Nilagyan ko ng succulents ang windowsill, nagpasindi ng kandila at nagpatugtog ng jazz habang nagluluto para sa isa. Parang sobra, halos makasarili at napakasarap nito. Isang Sabado, dumating si Miguel na may dalang bote ng wine at 2 malalaking bag ng Thai food. Humihinga pa ba? Biro niya nang pumasok na parang daan-daang beses na siyang nakarating doon. Ngumiti ako. Sa tingin ko, nagsisimula na akong mabuhay. Umupo kami ng cross-legged sa sahig, kumakain ng noodles, umiinom ng murang Cabernet, tumatawa tungkol sa mga araw namin sa kolehiyo. Sandali, magaan ulit ang buhay. Simple, walang pasanin. Gusto ko tong place, sabi niya, lumilingon sa paligid. Parang ikaw. Nagdalawang isip ako, mahinang ngumiti. Sa tingin ko, tinutuklasan ko pa kung ano ang ibig sabihin noon. Itinaas niya ang baso at mahinang sinabi, sa pagtuklas. Nagtama ang baso namin at kumalat ang tahimik na init sa loob ko. Hindi ito pride o ginhawa. Mas malambot ito. Baka unang bakas ng pagtanggap sa sarili o kahit pakiramdam na patungo na ako roon. Mamaya ng gabing iyon, habang tinupi ko ang kumot sa likod ng couch, tumunog ang phone ko. Nanay. Pagkatapos, tatay, walang mensahe, sunod-sunod na missed calls, 10 lahat. Hindi ko sinagot. Hindi ko man lang tiningnan. Sa halip, inilagay ko sa silent ang phone, binalot ang sarili sa kumot at pinanood ang mga streetlights na kumikislap sa bintana. Pinili nila ang katahimikan sa loob ng maraming taon. Ngayon, ibinabalik ko ito. Katahimikang sa wakas ay maririnig nila. Pagkatapos ay may katok. Hindi mahinahon, hindi alanganin. Matatag, sadya, demanding, uri ng katok na hindi naghihintay ng sagot. Ipinipilit na marinig. Tiningnan ko ang orasan. 4:13 p.m. Martes. Bagong galing sa trabaho, naka-heels pa, blazer na nakaluwag sa balikat. Nang buksan ko ang pinto, natigilan ako. Naroon sila, ang mga magulang ko, sina Roberto at Susan Aquino, nakatayo na parang walang nangyari kahit kailan. Mukha silang perpekto, na para bang bumibisita sa ari-arian na naniniwala pa rin sa kanila. Naka-crisp button-down at polished leather shoes ang tatay. Matigas na nakatayo ang nanay sa beige trench coat, nakapamaywang, labi na nakasara na parang naghahanda sa laban. Wala akong sinabi, hindi ako gumalaw. Kailangan nating mag-usap, sabi ng nanay ko. Sa huling pagkakataon na nag-usap kami, sinabi niyang pinahiya ko ang pamilya. Gayunpaman, narito siya sa harap ng pinto ko, nagkukunwaring walang sugat. Hindi naghintay ng sagot ko. Pumasok sila ng diretso sa apartment ko. Dahan-dahan kong sinara ang pinto sa likuran nila, na para bang isang maling tunog ay magpapasabog ng isang bagay. Naupo sila sa couch ko, yung binili ko mismo sa sala na itinayo ko mula sa sariling hirap at mga gabing walang tulog gamit ang perang hindi nila kailanman pinasalamatan. Nanatili akong nakatayo. Clara, simula ng tatay ko, inaayos ang tono sa makinis na professional na gamit niya sa meetings. May mga problema si Ashley. Problema, iyan ang salitang pinili niya, natanggal ang internship niya sa ospital. Staff cuts, sabi ng nanay ko ng maikli. At tungkol sa tuition niya, hindi pa nababayaran ang natitirang balance. Kung hindi malulutas yan agad, baka kailangan niyang umalis sa program. At ano? Tanong ko. Patag ang tono at sumagot ang nanay ko, kailangan namin ng tulong mo. Naroon na. Walang paumanhin, walang pagsisisi, pareho lang na parang awit. Tulong? Ulit ko na parang banyagang salita sa dila ko. Clara, alam mo kung gaano kahalaga to? Sabi ng tatay ko. Sinusukat ang boses. Kung mahuhuli siya ngayon, mawawala ang lahat sa kanya. Siya? Tanong ko ng mahina. O kayo? Nanigas ang tingin ng nanay ko. Huwag kang maging petty, hysterical niyang sabi. Naglabas ako ng matalim, tuyong tawa na nagulat pa sa akin.
Inalay ko ang mga tao ng buhay ko para sa pamilyang ito. Binayaran ang mga bayarin nang mawalan ng ilaw. Binili ang mga textbook ni Ashley. Tinakpan ang kanyang upa, grocery. Nagtiis ako para magkaroon siya ng lahat. At sa isang beses, humingi ako ng kapalit. Sinabi ninyong pinahiya ko kayo. Galit kami, sigaw ng tatay ko. Bastosa ka, lumapit ako, ang tunog ng takong ko sa sahig na tumatagos sa tensyon. Hindi, sabi ko ng pantay. Kayo ang bastos sa akin sa loob ng maraming taon, tahimik, pare-pareho, hanggang naging ritmo na ito ng pamilya natin. Hindi ninyo ako pinalaki, dinrain ninyo ako. Tumuwid ang nanay ko, nagbukas ang mga braso. Mga magulang mo kami, matalim niyang sabi. Kami ang nagdala sa iyo sa mundong ito, at ako ang nagdala, sagot ko, ang mga salita ay nagmula sa malalim. Ako ang nagdala habang nakatayo kayo sa likod ko at pinupuri ang iba para sa pagiging mas matangkad. Naningkit ang hangin sa pagitan namin, manipis na parang kawad, handa ng maputol. Hindi kayo pwedeng pumasok dito at magkunwaring walang nangyari, sabi ko ng mahina pero may lakas. Hindi kayo pwedeng umarte na hindi ninyo sinabi na sana'y hindi na ako ipinanganak. Nagbukas ang bibig ng tatay ko, pagkatapos ay sumara ulit, ang katahimikan ang nagsalita. Lumipat ako sa pinto at binuksan ng malapad. Kung pumunta kayo para humingi ng paumanhin, makikinig ako. Pero kung para humingi ng higit pa, natapos na ang usapang iyon noong gabi na itinakwil ninyo ako. Wala sa kanila ang gumalaw. Clara, pamilya to, sabi ng nanay ko, tumataas ang tono, dugo ang dugo. Hindi ka paglason, sabi ko, umuiling at tumango patungo sa hallway. Umalis sila ng matigas, walang salita. Pero bago lumabas sa pintuan, lumingon ang nanay ko at sinabi, pagsisisihan mo to. Isang araw, mararating mo na kailangan mo ang pamilya mo. Tiningnan ko siya nang hindi kumukurap. Merong isa na ako, pero hindi kayo kasama roon. Sumara ang pinto sa likuran nila ng mahina. At sa unang pagkakataon, wala sa loob ko kundi katahimikan. Walang guilt, walang takot, walang duda, hangin lang, malamig at malinis, malaya pa rin. Sa pagkakataong ito nang sumara ang pinto sa likuran nila, hindi ako umiyak. Ngumiti ako. Ang mga linggong sumunod ay gumalaw sa tahimik na ritmo. Walang tawag, walang text, katahimikan lang. Parehong katahimikan na minsan nilang hiniling sa akin. Maliban ngayon, hindi ito pagsuko. Lakas na ito. Hindi katahimikan ng lumiliit. Katahimikan ito ng taong sa wakas ay nakahanap ng sariling boses sa katahimikan. Sa trabaho, inilagay ko ang sarili ko sa lahat. Pinamunuan ko ang mga meeting nang may kumpiyansa na unay parang hindi pamilyar, na parang suot ang jacket ng iba, hanggang mapagtanto kong lagi na itong hinabi para sa akin. Nakikinig ang mga tao kapag nagsasalita ako. Nagsimulang humingi ng akin mismo ang mga client. Dumating ang malaking assignment, multi-million-dollar restructuring para sa tech giant mula sa Quezon City, uri ng project na magde-define sa career ng young consultant. Binigay ito sa akin ng manager ng walang pag-aalinlangan. Pinaghirapan mo to, sabi niya. Huwag tumingin pabalik. At hindi ako tumingin pabalik. Sa loob ng 6 na linggo, nabuhay at huminga ako sa project na iyon. Strategy sessions, late-night slide decks, pivot tables na umiikot sa screen hanggang masakit ang mata. Pero hindi ito parang burnout ngayon. Parang layunin, matalim, buhay. Akin. Sa gabi, uuwi ako sa apartment na sa wakas ay kumpleto na. Ang gray couch na may soft pillows, mga istante na maayos na may mga libro na dati nakabok, mga kandila na mahinang kumikislap sa sulok, pinupuno ang kwarto ng tahimik na init. Hindi ito ang bahay na kinamulatan ko. Ito ang tahanan na itinayo ko para sa sarili ko, isang emotional brick sa kada isa. Madalas bumisita si Miguel. Minsan hindi kami nag-uusap. Nagbabahagi lang ng leftovers sa komportableng katahimikan. Sa ibang gabi, nagpapatugtog kami ng lumang records at nag-aaway tungkol sa college playlists namin. Iba ka na, sabi niya minsan, nakasandal sa couch ko, baso ng red wine sa kamay. Tiningnan ko siya ng curious. Iba? Paano? Buong-buo ka na, sabi niya ng mahina, na para bang tumigil ka na sa paghihintay na piliin ka ng iba. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan.
Ang matatag na init sa dibdib ko ang nagsalita para sa akin. Pagkatapos ay dumating ang article. Lumampas ang project namin sa bawat forecast. Binago ng client ang kontrata, dinobla ang investment, at pinuri publicly ang strategy ng team namin. At naroon ang pangalan ko, bold at malinaw sa harap. Nag-abot ang isang local business magazine para sa interview. Sumagot ako oo, kahit may bahagi sa akin na nagdalawang isip. Hindi ako sanay na makita. Pero sa interview, sinabi ko ang totoo. Hindi lang tungkol sa tagumpay ng project, kundi tungkol sa daan na humantong doon. Nang hindi itinuturo ang sinuman, nagsalita ako tungkol sa paglaki ng hindi nakikita, sa paghabol ng validation na hindi dumating, at sa wakas ay pagtigil sa pangangailangan nito. Pinamagatan ang article na Rising Star Clara Aquino on Leading Through Resilience. Mabilis itong kumalat. Unay daan-daang likes, pagkatapos libo-libo. Napuno ang inbox ko ng mensahe mula sa mga estranghero na nagsasabing parang sa kanila ang mga salita ko. Mga taong umamin na umiyak sila habang binabasa. Isang pangungusap ang paulit-ulit na na-share. Hindi mo kailangang kitain ang pag-ibig mula sa mga taong ginagamit ito bilang sandata. Ipinadala sa akin ni Miguel ang screenshot ng circulating line na yon. Grabe Clara, sulat niya. Nagsimula ka ng quiet revolution. Pero hindi lahat tahimik. Dumagsa ang emails mula sa mga magulang ko. Maikli, galit, nagngangalit. Pinahiya mo ang pamilyang ito. Paano mo nagawa yan na pag-usapan kami sa publiko? Nahihirapan si Ashley at nagpapakitang gilas ka roon. Hindi ako sumagot. Lumipat sila mula guilt patungong accusation at sa wakas bumalik sa katahimikan. At nanatili akong tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi ako napilitang ipagtanggol, ipaliwanag o ayusin. Pinatay ko ito. At sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadaling pulutin ang mga piraso. At sa paanong paraan, nang mawasak ang lahat, hindi ako. Isang gabi, tumayo ako sa harap ng floor-to-ceiling window, baso ng wine sa kamay, pinapanood ang Makati skyline na kumikislap na parang tahimik na sumusuporta sa akin. Naisip ko ang mas batang version ko, yung nagpapadala ng kalahati ng sweldo sa bahay, naghihintay ng pasasalamat na hindi dumating. Naalala ko ang hapunang iyon, ang isang malupit na pangungusap, sana'y hindi ka na namin naging anak. At bigla itong tumama sa akin. Dati naniniwala akong ang katahimikan ay pagsuko. Ngayon, naiintindihan ko na ang katahimikan ay maaaring lakas. Ang celebration na ginawa ko ay hindi marangya. Maliit ito ng sadya. Walang upscale venue, walang obligatory guest list na puno ng pangalan na halos hindi ko kilala. Ilang malalapit na kaibigan lang, mga kasamahan na nanatili sa tabi ko nang mag-unaw ang buhay. At si Miguel syempre, dumating na may 2 bote ng wine at ridiculously large cheeseboard na iginiit niyang siya ang mag-aayos. Hindi ito party para sa achievement. Toast ito sa katatagan. Bagong pinirmahan ko ang leadership contract sa firm. Hindi ibinigay sa akin, posisyon na pinaghirapan at inayos ko ng mag-isa. Walang impluwensya ng iba ang anino nito. Walang sinulid na hinila mula sa likod. Mainit na amber light ang apartment, soft jazz at indie tracks ang background. Sa labas ng bintana, kumikislap ang lights ng Manila Bay sa ilalim ng gabi. Ang lungsod na mahinang pumipintig, buhay. Tumawa ang mga tao sa kwarto. May nagtaas ng baso para sa akin, at tumawa rin ako. Hindi ang pinapraktis na magalang na tunog na ginagamit ko dati para punuin ang katahimikan, kundi tunay, walang pigil na tawa, uri na parang humihinga ulit. Walang nagbanggit kay Ashley, walang nag-mention sa mga magulang ko, walang nagbigay ng tingin ng awa na sanay na ako. Ang nakita ko sa halip ay pagmamalaki at isang bagay na mas malambot, isang bagay na sa wakas ay parang pag-ibig. Tinapik ni Miguel ang baso niya sa akin at ngumiti. Tingnan mo ang paligid mo, sabi niya. Itinuro ang tawa at liwanag. Ito ang pamilya na itinayo mo, Clara. Tumango ako, lumubog ang katotohanan nito. Oo, sabi ko nang mahina. Ang uri na pumili rin sa akin. Mamaya, nang makaalis ang lahat, lumabas ako sa balkoni. Malamig at malinis ang hangin mula sa bay, dumadaan sa buhok ko na parang nililinis ang natira ng nakaraan. Sa ibaba, kumikislap ang lights ng Maynila na parang mga bituin na nagkalat.
Tinapos ko ang huling higop ng wine at hinayaan ang sarili kong huminga. Naisip ko ang lahat ng unseen sacrifices, ang mga taong patuloy na nagbigay hanggang wala nang matira. Naisip ko ang hapunang iyon, ang mga salitang hindi ko na maririnig ulit. Pero pagkatapos, naalala ko ang unang beses na tumayo ako para sa sarili ko. Ang unang gabi na natulog ako rito, mag-isa pero ligtas. Ang unang beses na may nagsabi sa akin na ipinagmamalaki niya ako at seryoso at tumama ito sa akin. Baka hindi natin mapili ang pamilyang ipinanganakan natin, pero mapipili natin kung aling bahagi ng kwentong iyon ang mananatili sa atin at alin ang sa wakas ay bitawan na natin. Baka ang pag-ibig na humihingi ng patunay ay hindi pag-ibig. Baka ang tunay na kalayaan ay ang pag-aaral na itigil ang pangangailangan sa bagay na hindi kailanman malayang ibinigay. Mula sa loob, nagsimulang tumunog ang phone ko. Isa pang mensahe, ngayon mula sa isang hindi ko kilala. Isang estranghero na nagbasa ng article. Nakita ako sa ingay at sumulat, ang kwento mo ang nakatulong sa akin na sa wakas ay umalis sa sakit na akala ko kailangan kong tanggapin. Ngumiti ako. Hindi na ako nag-iisa at gayon din sila. Bumalik ako sa loob at pinatay ang ilaw. Nanatili ang init ng tawa sa kwarto, mahinang amoy ng wine at kandila sa hangin. Gumugol ako ng mga taon sa pagmamakaawa ng pagkilala. Ngayon, tapos na ang pagmamakaawa. Gumagawa na ako, pinipili na. At sa unang pagkakataon, alam ko ng eksakto kung sino ako. Hindi anak na pamamahalaan, hindi fallback plan, hindi invisible thread na naghahawak sa iba. Ako lang, sapat na buo, malaya. Hindi ako ang anak na gusto nila, pero sa wakas, ako na ang aking sarili.